lagi ko sinasabi na dapat pag si franchisor nakipag-communicate kay franchisor, pinag-uusapan high level. Ano yung high level? Pinag-uusapan yung sales, paano natin dagdagan yung sales. Ano yung marketing strategy na employ natin? Hindi yung nasaan na yung stocks ko, bayad na ba yung stocks ko, na-deliver na ba yung stocks ko. Hey everyone, good morning, good afternoon, good evening, kung saan ka man nanonood ng ating podcast ngayong araw. I'm so excited today dahil meron tayong special guest na makakasama sa ating podcast. So kung isa kang franchise business owner, mag-comment ka sa ibaba na I am a franchise business owner. Okay? Kung aspiring ka naman na gusto mo magsimula ng franchising business na related sa franchise business, makakatulong sa iyo yung podcast na to. So, without further ado, simulan na natin yung ating interview dito sa ating podcast. Thank you for coming. Just na lang, no? Sa interview na to, alam ko medyo malayo pa ang binahe mo from Laguna and dito sa office sa Cavite. Thankful ako na maka-attend ka sa ating o ma-interview kita dito sa aking podcast. Siguro, sa mga bago, kasi napansin ko na hindi ka masyadong nag-show up sa social media ng mga nakaraan lang eh. And kung hindi nyo matatanong guys, si Just yung aming programmer before sa aming mga company, sa mga venture na sinimulan, and alam ko yung the way kung paano magtrabaho, yung pag-create ng system ng company, sobrang ibang level. So, ayun, before mag-start tayo, pakilala ka Jazz. Sino ka? Paano ka nag-start sa business na ginagawa mo ngayon? Yun. Unang-una, thank you also for accommodating me here in your podcast. And I know na isa sa authority in online marketing is si Sir J. Gregorio. So, my name is Jazz Barinaga and I'm the founder and CEO of LYB IT Solutions, and I'm the product head of Franchise Flow, which is franchise management software. So, siguro ang unang masasabi ko sa inyo, welcome to Grow Your Business Podcast. Yes, ayan. So, ang dami mo ng company na sinimulan, Jazz. Anong taon ka, matanong ko lang, anong taon ka pumasok sa tech? So, yung mag-create ng systems, mag-create ng mga programs. Anong taon yon? Actually, kung ngayon, siguro 10 years ago na yun. 10 Kasi years. nagsimula ako as a freelancer. Freelancer. So, Way back to, 2013, 2012. Kasi 2012, 10 years. 2013, gano'n. Yes. So, nagsimula ako sa freelancer and then, as a freelancer, and then eventually, nag-hire ako ng mga employees, nag-put up ako ng team para maging business na talaga siya. So, yun na ba yung company mo right now? Actually, may iba din dahil nag-venture din ako into food business, pero right now, nakafocus ako sa IT talaga tsaka sa tech development. Nice. Ano ulit yung name ng company mo bukod dito sa etong offer, yung product and software na meron ka? Company name is LYB IT Solutions. LYB. Anong ibig sabihin? Actually, LYB yun kasi ang ibig sabihin nun is launch your business. Ngayon ko lang nalaman. Oo nga. Sabi ko, LYB, hindi ako masyadong nakikurious, pero nung sinabi mang launch your business, kakaiba. Kasi related sa business. So, tutulungan ka ng team ni Jazz to launch your business. Kaya LYB IT Solutions. Ganda. So, may meaning pala. Okay. Kumbaga yun kasi yung naging mission talaga nung una is to help Filipino entrepreneurs launch their business online or create an automated process para fully online, fully automated para mabilis lumago yung negosyo nila. Okay, yung pinaka-mission ng company. Oo, so doon nag-start. Ganda nun. And matanong ko lang, ano yung kurso na kinuha mo nung college? So, coincidentally, graduate naman ako ng Bachelor of Science in Management Information System. So, medyo related siya. IT ba siya? IT siya. IT. Pero more on systems analysis and design. Okay. Hindi talaga siya programmer or coder. Ilang years yun? 4 years din. Natapos mo? Natapos ko din ng 4 years. Buti ka pa. Nice, congrats. So, nag-connect siya sa ginagawa ko. Oo, related naman. And ako nakikita ko yung IT na course, kung yung mga viewers natin dito IT guys, pansinin nyo yung mga successful na mga
mga billionaire, example sa US, lahat yun mga IT eh. Either Maraming undergrad or nakagraduate. Bill Gates, Mark Zuckerberg, di ba, Elon Musk. And ako rin, IT ko. Oo nga, IT, oo. Graduate naman ako ng second year vocation. Graduate na rin ng vocational 2 years and then I continue sa third year and hindi ko lang siya natapos. Pero kung ako, wala akong pagsisisihan sa course na kinuha ko. Kasi may nabasa akong quote sa IT or sa programming, tuturuan ka yan ng maraming lesson sa buhay. And applicable siya sa ginagawa mo. Kung ikaw nahihirapan, kailangan mo ng maraming pasensya, patience, para, di ba, mag-succeed ka sa ginagawa mo. Kasi kung kulang ka sa pasensya, wala eh. And yun yung natutunan ko sa school. Talagang professor namin, pahihirapan kami sa programming. Naalala ko, sa papel ganun yung practice namin. Sa papel, i-code mo to, and then punta tayo sa laboratory, then i-run nyo yung code na to. Dapat mag-work. Dapat mag-work. grabe yung experience na yan. So, na-share lang namin kasi nga similar kami. And same kami ng career na or course na almost the same. Okay? So, thank you so much. And ngayon, yung podcast na to is about dun sa software or SaaS. Ano ba siyang matatawag, Jazz? Software pa rin siya. Part pa rin siya ng software as a service or SaaS. Okay, good. But ang differentiation lang is that usually kasi pag SaaS, ready-made na siya and then magre-register ka na lang, maglalagin na lang, and then okay. you use the software. But ang difference with this one na i-introduce natin is that unang-una brandable siya and customizable siya. Okay. So although sa software as a service siya, but still, it's still brandable and customizable. Okay, so pag-usapan na natin yan. So, pwede mo bang bigyan ng maikling overview? Ano ba yung franchise flow? Ayan, nakikita nyo ba sa screen? Yep. Ipa-flash namin sa screen yung franchise flow. Kung ano ito at paano siya nakakatulong sa mga may negosyo, especially sa mga merong franchise business. Okay. Konting overview lang. Sige. So, unang-una si franchise flow, unlike any other software na nakikita nyo, na pagka-kinrate kasi siya, usually, ginagawang software para sobrang dami ng functionalities na maraming industry ang masiserve niya. Okay. So with franchise flow, it's very different. Kasi si franchise flow, ginawa siya for specific lang sa franchise industry. Nice. So, dito, ang ginawa natin, tinutulungan natin yung mga franchisee na magkaroon ng tools. Okay. And then, tinulungan din natin yung mga franchisor na magkaroon din sila ng tools ng kanila. And at the same time, yung pinaka-important is yung link between them. Kasi sa franchise business kasi, tatlong aspect kasi, yung franchisor, yung franchisee, and the seamless link between them. So, yun yung in-address ng franchise flow. Wow, ganda-ganda. Ang sa name pa lang talagang niche, naka-niche daw. Naka-niche talaga siya. Para to sa mayroong mga franchise business. Okay. Yes. So, ano yung mga pangunahing features ng franchise flow and paano siya makakatulong sa mga merong franchise or may-ari ng mga franchise business? Ano yung mga main features na meron sa kanya at maganda? So, unang-una, ang pinaka-important na features ng franchise flow is yung pag-collect ng mga data. Okay, number one, data. Monitoring kasi ng business nila. So, pag sinabi natin kasing monitoring, maraming aspect kasi. Yes. Meron sa sales, meron sa marketing, meron sa operation, meron sa warehousing, production, and delivery. So, marami siya. Si franchise flow, nakafocus siya sa operation. Now, bakit siya nakafocus sa operation? Unang-una kasi, there are a lot of businesses na magaling magbenta, magaling magpadami. Kaya lang, hindi nila nakukuha yung tamang data ano nangyayari doon sa businesses. So, case in point, during the pandemic, ang daming nagsimula ng negosyo. And for 2 years, yung iba umabot ng 80 branches to 150 branches. Yes. But after that, lumiliit ulit yung branches. Nawawala yung branches. And why is that? So, number one kasi, yung monitoring. Yung mga data na nakukuha nila, nakukuha ba talaga nila yung mga data? Tama ba yung mga data na nakukuha nila? And then, monitor ba talaga nila ng maayos? Now, take note that a lot of these franchises usually are first-time business owners. Yes. So, as a first-time business owner, kailangan mo silang tutukan. Okay. Kasi they don't have that business acumen pa eh. Napaka-importante na si franchisor, meron siyang access
sa mga data ng franchises niya. Okay. Kasi kung hindi siya magkaroon ng magandang business decision kung ano yung gagawin niya para matulungan niya yung mga franchisee niya. So, yun yung number 1. Okay. And then, number 2, of course, now automate natin yung business process nila. Okay. So, for the longest time, actually nagulat nga ako kasi for the longest time, masyado nang madaming franchising business dito sa atin at marami rin nagsisimula. Pero ang ginagawa pala nila sa back-end nila, sa process ng business nila, is naka-manual pa sila. Okay. So, actually, na-amaze ako paano nila nagawa yun na nakayanan nila. Pero again, yung attrition, yung pagsara ng mga businesses, marami din kasi nga naka-manual siya. Okay. So, sa manual, gumagamit sila ng tools, like for example, Excel sheet, Facebook page para sa communication, and then email, Google Drive. So, lahat to ginagamit nila. Okay. Even the inventory, manual. Minsan, meron silang ginagamit na POS na may inventory, pero stand-alone siya. Okay. So, for multi-branch business kasi, gaya ng franchising, na maraming branches talaga, hindi pwede kasi yung stand-alone na POS. Tama. So, it's actually useless for the whole franchising operation So, ganun yung mga ginagamit nila. And isipin mo na lang, kung yung franchisor, kung ako yung may-ari ng franchise business, every time mag-open ako ng branch, tuturuan ko sila paano nila gawin manually. So, manual ang dituro ko. So, isipin na, imagine nyo na lang, on your 80th branch na nag-open ka, tinuturo mo paano kumuha ng profit and loss si branch ng manual. And then, isasubmit sa'yo. So, yun ang na-address natin. Dito kasi in-automate natin. And aside from that, marami pa actually processes. Like, for example, yung ordering. So, yung ordering, ginagawa nila, nagpi-fill up din sila ng Excel sheet na template na napakahaba, di ba? Tapos may masagi lang sila ng konti sa keyboard, mali na yung data. So, and then back and forth, na nagawa na ba ito, nabayaran na ba ito. So, yung mga conversation na maliliit na dapat na-address na ng sistema, ng automation, na dapat hindi na yun ang pinag-uusapan. Kasi nga, doon nauubos yung oras ng franchisor sa franchisee. Lagi ko sinasabi na, dapat pag si franchisor nakipag-communicate kay franchisee, pinag-uusapan high level. Ano yung high level? Pinag-uusapan yung sales, paano natin dagdagan yung sales? Ano yung marketing strategy na employ natin? Hindi yung nasaan na yung stocks ko, bayad na ba yung stocks ko, na-deliver na ba yung stocks ko. Ilan na lang ba ang inventory? Ilan na lang bang inventory, di ba? Ano bang fast moving ko, hindi ko na monitor. Ano bang slow moving ko, hindi ko na monitor. So, eto lahat ina-address nung franchise flow. At meron pang isa na napaka-important. Actually, madami pa rin din natin ma-cover lahat. Yes. Siguro ang pangatlong masasabi ko, which is also very important, kasi karamihan ng mga franchising business, lalo na sa food and beverage, yung employees nila madali mag-resign. Pero bakit? Hindi ko alam kung nakuha talaga nila dito yung bakit. Pero isa sa mga data kung bakit. Dahil sa employee, binigyan mo siya ng task, kaya lang hindi mo siya binigyan ng tamang tools para gawin yung task. Yes. So, ang employee ends up na super stressful sa mga pinapagawa mo kasi nauubos yung oras niya doon lang sa isang task na pinagawa mo. Let's say, for example, may 80 branches ka. Pinapakuha mo yung data ngayon, ilan yung sales nila. I-request na lahat yun sa 18 branches na yun. And yung 80 branches na yun, they are operating. They also have their jobs to do. Na swerte ka kung ma-accommodate ka para mabigay nila yung report na gusto mo. So, napakatagal. And then yung owner, magagalit na doon sa employee niya kasi walang output. But in fact, hindi siya nabigyan ng magandang tools. Tama. So, kung naka-franchise flow kasi siya, lahat na monitor ng business owner or ng franchisor. Ganda. So, ganun. Actually, madami pa. Madami pa. Kulang ang interview na to. Oo. Kulang yung 1 hour to explain lahat ng features and benefits ng franchise flow. Siguro kung titingnan nila dun sa website mo, ang website mo is franchiseflow.ph. Franchiseflow.ph. Walang .com. So, pwede i-check lahat doon. Nandun lahat ng mga features niya. And ang dami. And gaano naman siya ka user-friendly? Isa yung kasi sa mga dapat talaga na design kapag yung iba kasing mga business owners, gusto nila yung hindi techy Iba talaga, walang alam sa mga tech, ganyan. Naka-design ba siya as a user-friendly dun sa mga gagamit? Okay, so siguro ma-insert ko lang din ng konti, no? Yung franchise flow kasi nung na-create kasi siya, it is actually a result nung way back 2022
na nagkaroon ako ng chance na ma-immerse yung self ko sa mga businessman din. So, grupo ng businessman, maraming businessman doon, and 90% ng mga businessman doon are into franchising business, franchise owners. So, si Franchise Flow is a product of that immersion. And it continued, hindi lang 1 month, 2 months, kundi 6 months, back and forth sa kanila na napag-uusapan namin ano yung mga kailangan ma-improve sa franchising industry. So, kagaya nun, ano ba siya, tawag dito, user-friendly ba siya? Yes, user-friendly talaga siya. Isa sa reason bakit 90% ng client namin ngayon sa Franchise Flow came from other applications already. Yes. It's because now overwhelmed sila. Gamitin yung isang application na inintroduce sa kanila sa sobrang dami ng nakikita nila at pipindutin nila. Yes. So, sobrang haba ng learning curve na kailangan nila. And these people, lalo na sa SME kasi mabilis ang galawan eh. Tama. So, hindi sila pwede mag-google ng sobrang habang learning curve para lang magamit nila yung software. So, yung sa Franchise Flow naman, very simple siya. Very simple siya, pati to the point na yung mga terms na ginamit natin are really for SMEs na maintindihan. Ng simpleng negosyante na maintindihan. 'Di ba? So, ganun yung paggagawa ng ano. Almost click and drag lang lahat. Wow. Makikita mo na lahat. Kasi automated naman na. Yes, good. And paano nila yun na-access? Kailangan ba nila mag-install ng software sa computer nila? Ganyan, bili ng dedicated device? Paano siya? Actually, ano siya cloud-based siya. Okay. Ano yung cloud-based? So, kung cloud-based siya, ang ibig sabihin doon, ma-access mo siya anytime, anywhere, with almost any device. Kasi, browser lang naman ang kailangan. So, any device na connected sa internet na merong, what do you call that? Browser, at may internet connection, ma-access mo siya. Magagamit mo yung franchise flow, magagamit ng franchisee, magagamit din ng franchisor. Talagang, bukod sa user-friendly, yung accessibility, madali. Yes, madali. Diba? Kasi ang challenge sa mga dedicated device or software, kung na-virus or nasira ang devices, Yes. wala nang ano. Kasi ang internet, madali lang naman backup yan eh. Connection lang ang nagiging issue dyan minsan. So, ano siya, kumbaga compatible siya in any laptop, computer, or cellphone? And even cellphone, yes. Talaga? Even Android cellphone. Oo. Ang ganda. Isa kasi yun sa mga inano nila, sa mga hiningi ng mga franchise owners natin na bukod doon, any device mag-run siya. Gusto kasi nila na kahit wala sila doon sa business mismo, they are out somewhere, may Nasa meeting travel. ba sila, nasa travel ba sila, na monitor nila yung nangyayari sa business nila. Both franchise owner and franchisee. Kasi si franchisee din may sariling portal siya. Okay. So, ang owner ng franchise or branch, monitor niya rin yung kanyang business anytime, anywhere. Oh, ganda na Franchise flow, access anytime, anywhere. Guys, galing-galing. Doon pa lang, parang kung ako isang franchise owner or parang sold out na ako dun sa services or sa software eh. Okay, pag-usapan natin dito, ano yung nakita ko kasi dun sa profile mo and yun naman yung nasa about mo, the visionary enabler. Tama? Bilang isang visionary enabler, dun nakatuon yung di ba, yung negosyo mo, yung business model. So, ibig sabihin, ano yung ibig sabihin ng visionary enabler? And paano mo siya ngayon in-apply dun sa mga clients mo para matulungan sila sa negosyo nila? Yung visionary enabler kasi, I always think of myself na kung ano man yung vision mo for the company, Okay. yung ginagawa ko kasi pwede siyang makatulong talaga. Pwede siyang makapag-accelerate ng iyong growth and expansion. Wow. Kasi, yun nga, sa mga client namin, ang una kong tinatanong is, ano yung vision for the company? Kasi franchise flow, hindi kasi siya applicable para sa mga nag-iisip lang ng 1 branch or 2 branch. So, franchise flow is really made for multi-branch operation. So, if you're thinking, kahit nagsisimula ka pa lang, kahit 1 branch ka pa lang meron, pero you are thinking, you have this vision to put up more than 5 branches, 10 branches, and dominate your industry. So, para sa'yo si franchise flow. So, ganun kasi siya eh. And, yung sa visionary thing kasi, yung visionary enabler na come up ko, ano rin kasi yun, personal experience ko rin kasi yun eh. Kumbaga,
kumbaga, before ko nagawa yung company ko, before ko natulungan yung ibang mga negosyante, at one point in my life kasi, nagkaroon din ako ng vision eh. Kumbaga, tinignan ko rin kung saan ba ako papunta. Yes. Diba? Clarity. Clarity actually. Yeah. Vision, sinabi natin na nakikita talaga natin ng malinaw no, kung Yeah. ano yung gusto natin mangyari. So, kaya, doon ko inalign yung sarili ko. At saka sa mga businessman, sa mga negosyante na may vision kung anong gusto nilang gawin sa company. Yes, and isa sa mga importanteng aspect yan sa isang negosyo, kung wala kang vision, di ba? Sabi ng iba, hindi importante yung vision na yan. Pero, yun din kasi yung magdadrive sa mga tao natin, sa company, saan ba tayo pupunta? Mahirap naman, tayong company, wala tayong pupuntahan, kita-kita lang, walang ganon. Maganda pa rin yung meron tayong clarity, meron tayong gustong puntahan, Yes, di ba? yes. Like si Elon Musk, gusto niyang magtayo ng Sa Mars. bansa sa Mars. Bahala. Gusto niya yun. Yun ang vision niya. Which is, walang masama doon. So, sa kanya kasi yun. galing. Ang ganda ng ano. Anyway, so, syempre, sa mga franchisee, hindi mawawala yung mga challenges, di ba? May mga kasamang challenges yan sa pagsisimula ng franchise. Ano yung mga karaniwang hamon na nakita mo? Kasi ang dami mong connection ng mga franchise owner. Ano yung mga karaniwang challenge nila na kinakaharap na experience dun sa mga past company nila or existing? Paano yun sinolve ng franchise room? Unang-una, yun na nga, yung nasagot din ng mga benefits natin nung una. Bukod doon, isa sa mga challenges ng franchise owner, yung mga nag-outsource ng products. So once na-establish mo na kasi yung franchisee, nakapagsimula na siya, and then pag nahihirapan sila umorder sa franchisor, kasi yun ang business model eh. Si franchisor nagsusupply sa kanila. So ang nangyayari, ang nagiging challenge ng franchise owner, sila nag-outsource na sila ng product. Kasi for example, Sa iba kumukuha? sa ibang kasi for example, nagbebenta ka ng milk tea, di ba? Okay. So may mga ingredients yun na Kahit sabihin natin, nagbibenta ka ng Chicken Joy. Chicken Joy, di ba? May mga Si McDo kumuha sa Jollibee. So, ang mangyayari, yung challenges na pagka sila, ang franchisee mo nahihirapan umorder sa'yo at hindi mo naasikaso, mag-ano yun? Mag-outsource yun. So, mag-outsource talaga yun. And ang dami nilang pwedeng i-outsource na supplier, di ba? And ang mangyayari, ang ginawa ng franchise flow, isa sa maganda talaga na ginawa ng franchise flow is that yung ordering system Okay. nasa loob na ng system mismo. Yes. Dahil si franchisee meron siyang tawag dito, meron siyang portal, may portal si franchisor, ang ordering system, i-click na lang nila. Click, submit. Automatic na doon. At tinanggal natin yung napakahirap orderin at napakahirap i-follow up kung ano na nangyari doon sa order niya. So ginawa natin ng sistema yun, isa yun sa mga challenges ng mga franchisor kung bakit nagkakaroon ng outsourcing ng ibang products. Na-solve yun. Na-solve yun. Tingin ko, biggest challenge yun. Malaking challenge. It's really part of their business plan eh. Tama. So, ibig sabihin, lumiliit ang kita ng franchisor kung mag-outsource siya ng franchisee. Si franchisee naman, tingnan mo, minsan hindi naman kasalanan ni franchisee, hindi rin kasalanan ni franchisor. Except that, wala kasing nagsabi sa kanila na pwede i-automate. Tama. And this is actually the first time. This is actually the first time in the Philippines na sinolusyonan natin yung challenges na sa franchising industry. So, ito yun. Kaya minsan, hindi natin masasabi na, ay grabe naman yun, nag-outsource, ganun. Ay grabe naman si franchisor, hindi inaano yung order ko, hindi pinapacilitate. Isipin mo kung 80 branches ka or 150 branches ka, tapos ina-accommodate mo lahat yun ng manual process. So, hindi mo rin kasalanan kung franchisor ka. Hindi mo lang alam na pwede palang i-automate dahil wala naman nag-offer ng fully automated sa industry na ito. Tama, no? Isa yun sa mga sobrang makakatulong talaga. Nakakatulong So, talaga. hindi pwedeng sisihin yung franchisor, yung franchisee, di ba? Kumbaga, sabi mo nga, it's all about the system. Doon yung plus, no? Meron ako nabasang quote. People fail, systems works. Pwedeng mag-fail yung mga tao. Yes. Pero once na yung system is na set up na yan, any business pa yan, grabe yung matutulong. Opo. Diba? Ngayon, isipin natin, paano tatakbo yung tinatawag, let's say, Grab or an Uber or any ano naman or Lalamove ordering system
kung ima-manual nila yon, itatawag, order po ng burger. So, mag-hire sila ng maraming employees, call center. Mahirap. So, manual process. So, ang tulong ng franchise flow is to create a system, seamless system, para ipasok dun sa operation. Yes. And then, ma-lessen yung mga other redundant na work na hindi na dapat nila gawin pa. Yes. So, makakasave ng malaki Malaki sa talaga. manpower. Saka since na-brought up mo yun, isa sa ginagawa ng franchise flow is it forces both parties to be compliant Okay. doon sa rules na sinet up. So walang shortcut, walang red tape, 'di ba? Kasi may system in place. So compliant talaga lagi yung nangyayaring process na yun. And then less human errors. Yun. Less human errors. So yun Grabe. pinaka-importanteng yun part ng business kasi magdagdag ka lang ng isang zero sa dulo. Delikado na. Madalas ka ba Starbucks, just tumatambay or may meeting? Starbucks. No, umano din. Madalas. Pero nakita mo paano yung sistema nila. Oo, maganda yung sistema nila. Gaano kaganda, di ba? So, sa kanila ko lang nakita, dati kasi sa kanila lang talaga original yung pag-order ka, tatanungin yung pangalan. Ngayon, iba ginagaya. Ginagaya. Pero isa sa mga nagustuhan ko sa system ng Starbucks, talagang ang ganda ng sistema nila. Pag order ka, ang bilis ng order, matatawagin yung pangalan mo. Di ba? So, meron nga akong friend, ang nilagay dun sa pangalan, sabi, ang nilagay niya, ilagay mo dyan ha, let's say sabihin na lang natin, ang pangalan niya is Jazz. Jazz, ang pogi mo. Yan nilagay sa order for Jazz, ang pogi mo. Talagang isisigaw, di ba? Pero, ang ganda ng nun, also sa system, the way kung paano nila ilagay yung mga location-wise, ang galing nila. And, grabe yung yung franchise business ng Starbucks. And doon ko natutunan kapag magpa-franchise ka pala, ang success rate is mas mataas kesa sa mag-start ka ng sarili mong negosyo. Yun yung business model talaga ng franchise ng pagkakaalam ko. Pero, di ba sa atin, hindi natin masasabi, marami nagpa-franchise na ang taas ng failure rate. Kasi nga, walang maayos na sistema paano patatakbuhin yung franchise business. Inventory pa lang, supply, tapos marketing, wala din. So, laking bagay talaga. Nice. So, nabanggit mo rin kanina when it comes dun sa decision-making enhancement. Diba? Ano yung goal ng franchise flow para matulungan yung mga business owners na makapag-take ng mga tamang decision dun sa business nila? Pagdating sa decision making, ang importance ng franchise flow is yung data and analytics niya. Okay. Kasi since na-monitor ni franchise flow, lahat ng branches niya, All data. Walang namimiss? Walang namimiss. Lahat ng inventory, walang namimiss. Kasi for example, isipin mo na lang paano yung inventory ng beverage. Ang hirap ng inventory, let's say for example, milk tea, di ba? Yes. Papasok yan as pack, as 1 liter, as grams, as gallons. Pero lalabas yan sa menu na maliliit na gramo lang. So with franchise flow, namomonitor lahat yun. Kung ilan yung lumalabas sa inventory na gano'n. So meron siyang conversion na nangyayari from your warehouse to the product menu. So up to that level, kung ilang gramo yun, namomonitor. So, aside doon, nakikita ng franchisors and franchisees yung inventory level nila na malapit sa katotohanan if not really perfect, 'di ba? Kasi up to the last detail nakuha natin yung kailangan na data. Monitoring of their stock level. So nakikita nila kung ano yung stocks na mabilis, ano yung stocks na mahina, or anong menu yung mabilis, ano yung menu na mahina. Aside from that, si franchisor din nakikita niya. And it is very important. Sa mga nakakausap ko, again, yung kinikwento ko, hindi ito kwento ko. Kwento ito ng multiple businessman na nasa franchising industry. So, for example, yung mga fast-moving and slow-moving, si franchisor, nakikita niya, nagkakaroon siya ng data at makakapag-decide siya ng maayos sino yung ipa-priority niya na tulungan ng franchisee. Hindi na kailangan ni franchisee magsabi na, uy, help us.
busy din sila grind sila ng grind. Pero nakikita na ni franchisor sino yung mga unang dapat niyang tulungan kasi nakikita niya yung nangyayari lahat. Sales, expenses, cost of goods, other expenses, delivery expenses, discounts, nakikita niya lahat yung nangyayari sa franchising niya. So, mapaprioritize niya. Decision level making, mapaprioritize niya. Sino ang bibigyan niya ng focus on marketing strategy, Yes. budget ba, sales ba. So, sino yung tutulungan niya technically para yung mga branches, yung mga franchising, hindi mawawala. So, ganun, isa yun sa mga bigger factor or big factor for the decision making. Tama, ano? Ang hirap pa naman mag-decide kung wala kang numbers Ay, and ang data. hirap. Di ba? Manghuhula ka. Walang tsambahan sa data. So, sabi nila, marami naman tao, bakit walang kumakain, di ba? Oo. Sabi nila, tingin ko, pag tinanong, ano yung tingin mo nagpasara ng business mo? Wala kasing bumibili. Pero wala naman talagang data, di ba? Pero kung nakita nila sa data na may bumibili naman, pero isang klase lang ng menu, Okay. di sana na-boost nila yung menu na yun. Oo, in-improve. In-improve yung menu na Or yun. minarket pa Minarket ng na maayos. yun, maayos pa, di ba? Isa pa, meron kasing akong nakausap dati, or naka-casual kwento lang, sabi niya, ang galing daw, lakas daw ng sales nila. Naka 1 million daw sila this month. Grabe daw, yung supplier nila, wala na daw maibigay sa kanila. Diba? So, maganda. Let's say, 1 million, sabi niya. So, ano lang to, parang sample lang yung figure, 1 million. Pero, hindi niya alam, kung may data siya, it could have been 3 million sales. Possibly 5 million sales. Pero dahil wala siyang data, naka 1 million na siya. Pero tuwang-tuwa na siya, okay naman, walang problema. Pero ang point is, if you have that data, you have that history, earlier pa lang, kinontrata mo na yung manufacturer mo para makapag-produce ka ngayong month na to ng 5 million sales. Tama. Diba? Oo. Diba? Hindi ka magugulat. Hindi ka magugulat, di ba? Okay rin 1 million, pero if you had the data, it could have been 5 million. So, ganun lang siya kasimple. Kumbaga, decision making, nakakatulong talaga siya. Nakakatulong. Malaking tulong, whether bottom line, sales, or operation, makakatulong talaga. Kasi meron tayong nakikitang nangyayari. Yes. Versus sa, ano nangyayari dyan? Tama kaya yung sinasabi ng... Oo. ano nangyayari dyan? I-confirm mo pa dun sa mga tao, tatawagan mo pa. Oo. Totoo ba to ganito? Oo, Totoo ba yung benta nyo ganito? Oo, ginagawa. Di ba? Ang laking help lang, boost yun sa mga franchise owner. Nice, ang ganda ng conversation natin, and in the next 5 to 10 years, Jas, matanong kita, ano yung future vision mo dito sa software ng Franchise Flow? And gaano ka ka-excited na mangyari to in the next 5 to 10 years sa industry ng franchising? So, unang-una kasi yung kinrate ng franchise flow, for Philippine market talaga siya. Okay. So, the mission is really, and the vision as well is to give kasi the Filipino business community a world-class software Yes. at par with Singapore and US. Kasi tingnan mo lahat ng ginagamit ng gumagawa ng software sa Singapore and US, ginagamit din naman natin. Lahat ng taong gumagawa doon, nga Pinoy pa. Tama. Diba? Pwede. So, ganun din, tayo din. So, yun talaga ang vision. Might be mangyari or hindi, pero it's an endless game na ang gusto namin mangyari. We envision a Philippines na gumagamit ng software, franchise flow man or other softwares natin in the future, Yes. but super quality Yes. and super fit dun sa business na ginagalawan nila. And at par sa quality ng Singapore and US. Wow, wow. So, Parang makilala, no? makilala. Ang pagkakalam ko si Canva, ang owner is I think Australian and Pilipina. Ganun. So, pero hindi siya pure. Hindi siya pure. Pure Pilipino ka naman. Bigla ganun, kinupir sa Canva. Yun yung maganda. Diba? And may kakayahan naman talaga tayo. Meron. Doon ako naniniwala. Yung talent kasi hindi tayo maubusan ng talent. Kailangan lang talaga mag-push at saka paniwalaan na meron tayo dito eh. Yes. Ako rin, kung ako siguro, tanungin ko sa'yo, Jazz, kung tatakbo ka or sabihin natin na halal ka bilang presidente ng Pilipinas, bukas. Bigla ganun. Sabihin, tumakbo ka. Wala na to sa question natin. Isip ko lang. Ayun. Kung
ikaw bibigyan ng chance na maging presidente ng Pilipinas, anong government, okay, anong sangay ng gobyerno yung itatayo mo at bakit? Sangay ng gobyerno. Oo. Parang new something. Oo, new government. Parang ano siya, parang DSWD, DPWH, or... Siyempre, sa akin, inclined po rin kasi ako doon sa business part. So, kung meron akong itatayo na ahensya, which is I don't really know kung ano yung magiging name, Okay. it will be inclined into tatlo kasi. Tatlo yung kinoconnect ko sa business namin. It's the business, Okay. the people, Okay. and the technology. Wow. So, dapat yung tatlo ma-seamlessly connect natin. Magbigyan natin sila na seamless yung paggamit nila nito. Business, people, and technology. So, doon ako mag-focus. Makonect mo. So, makakonect ko. business, which is kapag lumago ang mga negosyo, so, lalaki yung ekonomiya natin. Gaganda. Gaganda. Pangalawa yung tao, people. So, when it comes dun sa people, ano yung gusto mong skill ba na maituro sa sa kanila? Kahit ano lang, kahit awareness lang na yung technology makakapagbigay ng something sa buhay nila na mapapadali. Mapapadali. Whether it would be personal or sa business din. So, yun yung gusto kong mangyari. Kasi there are a lot of people pa na pag sinabing technology, ano pa rin eh. Yung parang Takot. takot. Ay, hindi ako techie. Hindi ako techie. Yes. Ayaw matutunan. Na which is kailangan na talaga. Yes, sa Japan, US, kinder pa lang. Marunong Baka na. marunong nang mag-reformat ng computer. So, malaking tulong talaga. Yes. So, kahit spread of awareness campaign lang, okay na yun eh. Dahil madadala na para sa akin. Ganun. And nasa digital age na tayo. Nasa digital Bakit age na eh. hindi natin i-advance yung learning ng mga kabataan? And ako, similar din naman. Ako siguro, magtatayo ako ng Silicon Valley dito sa Yun. Pilipinas. Oo nga, ano? Na ang goal is to create yung mga product like Pride Size Flow or yung mga other world-class product, software, or technology na madadala international. Yun. Di ba? Eh, syempre, sa tulong ng ano din, ng mga other businesses, sa tulong din ng mga government. Kasi alam ko ang Singapore, kaya talaga siya, ang bilis ng growth nila. Yung mga negosyante doon, tinutulungan talaga. Pinopondohan, tinutulong. Kaya ang bilis nilang umunlad sa technology din. And tingin kung ganun yung gagawin ng ahensya na naiisip ko, so ang bilis nating uunlad. Magkakaroon tayo ng next facebook.com, next google.com. Pagdating sa skills, talent, sipag, nasa mga Pinoy yan. Kailangan lang ng tamang sistema pa rin kung paano siya gagawin. Pero to add to that lang, I think the government is doing good naman na with regards sa business at saka sa MS. Tama, oo. Ang daming programa eh. Ang daming programa, ang daming support, ang daming funds na ginagrant Yes. doon sa mga Pero sa technology side, medyo limited pa. Yes. Tama kayo sa ano mo eh. Siguro, kung mapanood nila to, ayun. Add lang ng konti. Add lang ng konti. Kasi sayang yung digital Sayang ang potential ng mga kababayan natin na magaling sa skills. Yes. Diba? May mga kaibigan ka bang programmer na nasa ibang bansa? Oh, marami. Diba? Bakit sila nag-abroad? Kasi nandun yung opportunity. Paano kung meron na dito? Diba? So, i-hire na lang sila dito and then dito yung gagawin. Made in the Philippines. Maganda yung sabihan mo ako pag natuloy yan. Isa ako sa first supporter ng Silicon Valley. Tatayo natin yan sa Laguna or siguro tabihan natin yung Villar City. Kausapin natin si Manny Villar. Ayan. Yun. Sige, maraming salamat. Just thank you for coming sa ating podcast. I believe maraming nakuhang mga golden nuggets and value yung mga viewers natin. And last message na pwede mo ibigay sa viewers natin. So siguro ang last message ko is that kung ikaw ay isang negosyante and you're into franchising business or multi-branch operation yung business mo, I urge you na i-automate mo na yung business process mo para mas mabilis makapag-grow and expand. And if you need help, you can contact us. Visit lang kayo ng franchisego.ph. Nandun lahat yung mga contact numbers namin. And we give free consultation naman. No strings attached. Alright. Ayun. Alright, so go to franchiseflow.ph to learn more. Thank you so much guys and kita-kits on our next podcast. See you.